Sa katahimikan ng madaling araw, bago pa magising ang mundo, bago pa tumilaok ang manok at magsimula ang ingay ng kalsada, may dalawang taong tahimik na bumabangon. Hindi para sa sarili, hindi para sa luho, kundi para sa pamilyang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Si tatay, sa unang hakbang pa lamang palabas ng pintuan, bitbitan niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi man palaging napapansin, hindi man palaging naririnig ang kanyang hinaing, alam ng langit ang bawat pagod na kanyang dinadala. Habang humahawak siya sa manibela, habang sinasalubong ang traffic, init at pagod ng trabaho, may tibok ang puso niyang kasabay ng ingay ng araw-araw na buhay. At sa pagitan ng mga sandaling iyon, may mumunting panalangin siyang paulit-ulit na ibinubulong. Panginoon, salamat po. Bigyan mo po ako ng lakas. Hindi ko man alam ang mangyayari ngayon, pero ikaw ang aking sandigan. Si tatay na minsan ay napapagod, minsan ay naduduwag, minsan ay nauubusan ng sagot, pero patuloy pa ring lumalaban. Dahil alam niyang sa bawat pawis na tumutulo, may pamilyang umaasa. At sa bawat hakbang niya, may Diyos na gumagabay. Samantala, si nanay naman, habang umiikot ang araw, umiikot din ang kanyang mundo sa tahanan. Sa bawat init ng kalan, sa bawat pinggang hinuhugasan, sa bawat damit na nilalabhan, at sa bawat batang inaalagaan, may tapang na hindi madaling makita. Sa likod ng kanyang ngiti, may pagod na hindi nasasabi. Sa likod ng kanyang katahimikan, may luha minsang pinipikil. Pero sa puso niyang mapagkumbaba, may panalangin malalim at tapat. Lord, salamat po. Salamat sa pagkakataong maglingkod. Salamat sa biyayang araw-araw mong ibinibigay kahit minsan ay pakiramdam ko'y kulang ang lakas ko. Si nanay na kahit pagod na ang katawan ay uunahin pa rin ang kapakanan ng pamilya. Si nanay na marunong magtiis, marunong umunawa at marunong magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Maghapon silang lumalaban, maghapon silang nagtataguyod ng pangarap. Hindi man perpekto ang buhay, hindi man laging sapat ang kinikita, hindi man nawawala ang problema, hindi nila kinakalimutang magpasalamat. Dahil para kay nanay at tatay, ang bawat patak ng pawis ay alay ng pagmamahal. Ang bawat hirap ay halaga ng pag-asa. At ang bawat araw, kahit ubos na ang lakas, ay patunay ng katapatan ng Panginoon na kailanman ay hindi nagpapabaya. May mga araw na mabigat ang loob, may mga gabing tahimik na nag-aalala, may mga sandaling nagtatanong sila sa Diyos, Panginoon, kakayanin pa po ba? At sa gitna ng tanong, lagi ring may kasamang tiwala. Pagdating ng dapit hapon, sa oras na unti-unting yumuyuko ang araw, muling nagtatagpo ang kanilang mga pagod na katawan. Isang tingin, isang ngiti, isang buntong hininga na nagsasabing, kaya pa natin, andiyan ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan. Sa pagkainan, simple man ang pagkain, puno naman ng pasasalamat. Sa bawat subo, sa bawat kwento ng araw, naroon ang presensya ng Diyos. At bago sila tuluyang pagpahinga sa gabing payapa, dahan-dahan nilang itinataas ang kanilang puso sa may kapal. Hinihingi ang lakas para sa bukas. Hinihingi ang karunungan sa bawat desisyon. At higit sa lahat, nagpapasalamat.
Nagpapasalamat sa buhay, nagpapasalamat sa pamilya, nagpapasalamat sa pag-ibig ng Diyos na kailanman ay hindi nagmamaliw. Ito ang kwento ng bawat nanay at tatay. Pagod pero matatag, lumalaban pero nananalig, nahihirapan pero patuloy na nagpapasalamat. At sa lahat ng panahon, sa hirap at sa ginhawa, sa luha at sa ngiti, ang kanilang puso ay para sa Diyos. Ito ang aming pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon. Mga kapatid, dapat pala maging masaya ka kung grenadier na yung power mo. Bakit? Mayroong shifting of power. From your power, papasok yung power ng Panginoon. May iilan mang lumisan, may mga pusong pansamantalang nahiwalay sa atin. Sila'y hindi kailanman tuluyang nawala dahil sa bawat alaala, sa bawat halakhak na minsang umalingaw, sa bawat ngiting iniwan, naroon pa rin ang kanilang presensya. Hindi natin makakalimutan ang lakas na kanilang ibinahagi, ang mga panahong tayo'y nanghihina, ang tapang na kanilang ipinamalas kahit sa gitna ng sakit at pagsubok. Ang kanilang buhay ay naging patotoo ng pananampalataya, isang buhay na buong buo at isinuko sa kamay ng Panginoon. Maikli man ang sandaling sila'y nakasama namin, malalim naman ang bakas na iniwan nila sa aming mga puso. Hindi nasusukat ng tagal ang halaga ng isang buhay, kundi ng pagmamahal at pananampalatayang ibinahagi nito. Sa bawat aral na kanilang iniwan, sa bawat panalangin kanilang ibinulong, sa bawat sakripisyong tahimik nilang inaalay, kami ay patuloy na pinalalakas. Kaya ngayong pahinga na sa yakap ng ating Ama, pinipili naming huwag lamang lumuha kundi magpasalamat. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga taong ginamit mo upang kami patatagin, palakasin, at ihatid palapit sa iyo. Salamat sa pagkakataong makasama sila kahit sa isang maikling sandali. Sapat na yon upang mabago ang aming pananaw at patibayin ang aming pananampalataya. At sa gitna ng pangungulila, narito ang aming pananalig na ang kamatayan ay hindi katapusan, kundi isang pangakong muling pagkikita sa iyong presensya. Ito ang aming pasasalamat sa Panginoon sa bawat buhay na kanyang hiniram at iningatan, sa bawat alaala na mananatiling buhay, at sa lahat ng panahon, sa sakit at sa pag-asa, sa luha at sa pasasalamat, ikaw pa rin ang aming pupurihin. Ito ang aming pasasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon.